na nagreklamo, 'di ba, na nag-file sa Supreme Court. Ano ba ang ano dito? Ang ang question ko sa iyo. Dahil si Congressman Marcoleta may nadiskubre na mayroong nakadeposito na almost $1 billion pesos sa South Korea o iba't ibang accounts. Ito daw ay isang mataas na opisyal sa PCSO, sa COMELEC. Hindi naman niya pinangalanan, pero inamin, kumbaga si COMELEC Garcia ay sinabi niya na ako yun. Your thought about it, Attorney Glenn? Una, Ate Claire, thank you for having me again in your vlog, sa ating mga kababayan, patuloy na sumusuporta kay Ate Claire, Ms. Marlica. Maraming salamat. At magandang gabi po sa inyong lahat dito sa Pilipinas, in Asia, and sa lahat po everywhere across the world. Magandang araw po sa inyo. Actually, kung natandaan po ninyo, mga kababayan, unang pinag-usapan namin itong 1 billion na suhol nung June 30. I think it was June 30. Na-check, nakita ko yung last StreamYard na link. June 30. Last StreamYard, June 30. So that was the last time na nag-usap tayo. And the last time na nag-guest ako yung vlog. And that was also the time na pinag-usapan natin itong June 30. 1 billion na suhol. Yes. Mga kababayan, Ate Claire, I think nasabi ko na to sa iyo dati pa. Pero, ito yung context, Ito yung context, mga kababayan. And this is the first time na maano ninyo to, maririnig ninyo to, because hindi ko pa to actually na-discuss in public. Na-reserve ko talaga to ini-reserve ko talaga to para dito kay Ate Claire. For your birthday. Because you heard it first. You heard it? Yeah, you heard it first. Heard it first from Maharlika. Oo. Kung matatandaan po ninyo, mga kababayan, si George Garcia was appointed by President Duterte towards the end of his term. So, naitalaga na talaga si George Garcia sa Commission on Elections nung eleksyon ng 2022 na halalan. Ito yung konteksto itong nangyayari ngayon. Backstabbing. Itong mga nangyayari ngayon para maintindihan talaga ninyo. Yes. So, kung matatandaan ninyo, si George Garcia was appointed commissioner of the COMELEC ni President Duterte towards the end of his term. Ito yung, I think, February 2022 na italaga siya. Yes. So because Commissioner si George Garcia, dito sa elections at that time, nung halalan na dinaya ni Lisa Marcos at Bongbong Marcos, ang understanding ko, ang may capacity ng mag-breach ng meeting ni Lisa Marcos na inamin niya sa akin, di ba inamin ni Lisa Marcos sa akin, Marso 2022, na magkakaroon siya ng pagpupulong sa may-ari ng Smartmatic. Kailangan niya ng dalawang technical guys, pero hindi pwede ako dahil galit na galit ang Smartmatic sa akin. So you need to find the person, sino nag-bridge kay Lisa Marcos dun sa Smartmatic. Kasi for the last 6 years, magkalaban yan sila. Kaya nga, nandun ako sa kampo ni Lisa Marcos Kasi kalaban ni Lisa Marcos si Smartmatic. Smartmatic, yes. Nagkalaban sila Kasi dinaya nga si Smartmatic. Dinaya nga si Smartmatic, si Bonget. Si Bangag. Yung nagpupulburon. So dinaya, so galit si Lisa Marcos. So siyempre kakampi ako nila. Kasi kalaban ko rin si Smartmatic. Ayaw ko yung ginagawa ni Smartmatic na binibenta yung eleksyon natin. Now, the question here is, sinong nag-bridge kay Lisa Marcos at Smartmatic? Ang pinagdududahan ko si George Garcia kasi siya yung nakaupo doon sa COMELEC, and that Smartmatic was dealing with the COMELEC at that time. You see, si George Garcia was an incumbent commissioner of COMELEC, so they deal with Smartmatic kasi Smartmatic ang nagpapatakbo ng eleksyon. So the person who would be able to bridge Lisa Marcos and Smartmatic in that meeting would be George Garcia. And in fact, he was rewarded with appointment as chairman of the COMELEC. Diba? Yeah. So, ni-reward siya. So, these are plausible things to happen. Na, kaya na-rewarded siya ng chairman ng COMELEC dahil nag-bridge niya si Lisa Marcos at Smartmatic. Yes, at nagawa nila ang gusto nilang gawin. Namanipula talaga nila ang election system.
In other words, crucial yung papel ni George Garcia. So, all is well na sana. Diba, Ate Claire, mga kababayan? Yes. All is well. But it did not end well. Kasi sumulat ako ng affidavit at binuking ko yung voluntary admission ni Lisa Marcos. Ngayon yung nasa Facebook wall ko, nakapin yung post na yan, yung affidavit ko. So binuking ko si Lisa Marcos na inamin niya na magkakaroon siya ng meeting ng may-ari ng Smartmatic. Ayun, naratol si George Garcia. Nilaglag niya si Smartmatic. Nilaglag niya si Smartmatic. Dinisqualify, di ba? Dinisqualify. Ngayon, nagalit si Smartmatic. Binalikan niya si George Garcia. Kaya, nung tayo lang dalawang nag-uusap, sabi ko, Ate Claire, gagamitin tayo ni Smartmatic. O kaya yung mga comments ko, tingnan niyo mga kababayan, nung una namin pinag-usapan to ni Ate Claire, June 30, ang direksyon ng aming diskusyon is hindi kami pumapanig doon sa informant. Sa informant. Binulat namin yung story nila na demolition job ito. O tama naman si George Garcia, demolition job talaga ito. Laban sa kanya at sa Miro. So, tingnan mo Ate Claire, umatras yung informant mo, pumunta kay Marcoleta. Oh, di ba? Pumunta kay Marcoleta kasi Smartmatic yun. Gusto tayong gamitin ni Smartmatic but I know them better. Kaya sabi ko, Ate Claire, yung informant mo galing kay Smartmatic at gagamitin tayo. But I know them. So, kaya yung direksyon ng diskusyon natin, papunta sa demolition job at ang culprit ay si Smartmatic, which is correct. So kasi nilaglag ni George Garcia ang Smartmatic with disqualification, binweltahan siya ngayon ni Smartmatic. Kaya si George Omaray, demolition job to. Sabi niya demolition job. So sila na ngayon mga kababayan at sa likod. Ate Claire? Yeah. So yun nga, based dun sa research o pagsasaliksik ni Kong Marcoleta ay mayroong nakita, may mga paper trail daw na almost 1 billion pesos yung deposito ni Garcia. Although hindi nga pinangalanan ni Kong Marcoleta, highest ranking official sa COMELEC, pero siya mismo inamin ni George Garcia, siya daw yung tinutukoy. Inamin niya. Diba? Inamin niya. Ako yung tinutukoy. Huwag na tayong magtaguan. Ako yung tinutukoy ni Marcoleta, sabi ni George Garcia. Pero so, 49 bank accounts ito Ate Claire, mga kababayan. 49 bank accounts spread in Singapore, China, North America, and Caribbean. Yeah, offshore accounts. So, pero naalala mo, ayon sa ating informante na gusto tayong gamitin, kaya nga di ba, actually, marami tayo talaga informante na dun sa mga papeles ng mga bank documents ay nakita din daw yung pangalan ni Michael Madon. Pero parang hindi nabanggit ni Kong Marcoleta, no? Si Garcia lang, ano? Hindi niya binanggit. Kahit si George Garcia, hindi niya binanggit. Sinabi na niya, mataas na opisyal ng COMELEC. Pero si George, klinaro niya, wag na tayong magtaguan. Wag na tayong ako yun tinutukoy kita, sabi niya. Pero walang mention doon about Elma. Yeah. We'll see. Pero, ano yung nakikita mo dito na, syempre, hindi naman magsasalta si Congressman Marcoleta nang wala siyang pinanghahawakang ebidensya, di ba? Na may mga may mga bank documents sa all over the world, offshore accounts, yung mga nabanggit mong countries kanina, na 1 billion, Paano ba dito? Attorney Glenn, you're an accountant, di ba? Paano natin matitrace? Paano natin maipakita sa taong bayan na yung binanggit ni Kong Marcoleta ay it's legitimate and totoo na mayroon talagang depositong ganun? We have to, kasi Ate Claire, pag nagpapadala ka ng pera doon sa, di ba, ang sabi ni Marcoleta, karamihan sa mga pinapadala ay galing sa South Korea. Kasi tinatay up niya si Miro doon. Kasi Miro systems is from South Korea. So either yung bangko na ginamit pagpadala is South Korea or yung nagpapadala is South Korean in most cases. Meron kasing paper trail yan actually, di ba? Pag nagpapadala ka, kung sa bangko talaga, bank to bank transfer, meron yang
O wire transfer, meron niyang paper slip, di ba? Meron niyang paper slip. Yes. And then these are also recorded sa receiving bank, and I mean sa bangko na tumanggap ng pera and the destination bank. Yung receiving bank Yeah. saka yung destination bank. Yung end recipient ng pondo. So ang ano natin dito is kaninong account 'yan. Doon talaga ang Pupunta kaninong tayo account doon. 'yan, sino ang nakapangalan sa mga account na 'yan. Pero in fairness kay George Garcia, nag-issue siya ng waiver ng bank secrecy law sa AMLC na buksan ninyo kung mga account na pangalan niya, buksan niyo, I give you authority. Pero malamang hindi pangalan niya. Pangalan ng ibang tao, which pangalan ng, pwede hindi pangalan pa- ng pinsan, hindi pangalan ng ex, ng kabet, di ba? Pwedeng ganon. But you know, Ate Claire, mga kababayan, the story is the same as with Andres Bautista. Di ba? Nakita niyo yung parallelism, yung similarity ng ano. Kay Andres Bautista, several bank accounts yun, di ba? Several bank accounts because they're trying to avoid the scrutiny of the Money Laundering Council, both in South Korea or in the receiving bank. So, tingnan natin kung ano yung but wala naman tayong mapagkakatiwalaan sa gobyerno ni Pangag, di ba? Wala tayong mapagkakatiwalaan sa gobyerno ni Pangag. Pero mga kababayan, Ate Claire, one thing is certain. Don't cross the path of Smartmatic because they will demolish you. They attempted to demolish me, they failed. Sila ang na-demolish. Kasi mga kababayan, kapag mukha mo pera, puso mo pera, madali ka mabitak. And this is exactly what we are seeing now. No, tingnan mo si Bautista, and is an example. Pinadalhin nila ng $4 million. At the end of the day, nilaglag nila si Bautista. Kaya yan, si Bautista, kinasuhan ng Homeland Security sa United States. Sino nagkanulo kay Bautista? Si Smartmatic mismo. Smartmatic. To save their ass, to save their skin. Para hindi sila makasuhan, nilaglag nila si Bautista. Ayan, si Bautista ang nakasuhan. Now, in this case naman, syempre nagalit sila kay George Garcia kasi unang nilaglag sila ni George Garcia. Nirespakan nila ngayon. So anong ginawa nila? In-expose din nila yung allegedly fund transfers to George Garcia. So, at the end of the day, ang conclusion mo is, they are really very bad people. Remember, nung doon ako sa Houston, yung isang abogado doon sa Amerika, sinabi sa akin, yung Venezuelan na magwi-witness sana kay Smartmatic pero gusto niya bayaran siya. Ayaw naman ng mga abogado sa Houston na magbayad sa kanya. Kaya ako ang kinuha. Kasi sabi ko, hindi ako nagpapabayad. Hindi kami mga mukhang pera, mga Pilipino. May dignidad kami. So, ang sabi ng Venezuelan yun, they are really very bad people. Ayan, nakikita na natin, very bad people. So ito yung kidnapper, fixer, at kung ano na pang pangalan niya, Butod. Si Butod. Sa Malacanang, delikado din yan. Delikado din yan. Pwede biltahan yan Smartmatic. Anybody that deals with the devil is bound to be blackmailed. That's Smartmatic. That's the business of Smartmatic. Ang problem lang ni Smartmatic, mga kabayan, I declare, is that wala silang mahagilap na baho ko. Kaya wala silang magawa. Wala talaga silang magawa. Kaya ayaw nila sa akin kasi alam nilang hindi nila ako mababayaran. Anybody but Glenn. Kasi alam nilang hindi nila ako mababayaran at kalaban ko talaga sila. Alam ko mga ginagawa nila. Pero umuobra yung kanilang ginagawa kay George Garcia, kay Andres Bautista sa akin kasi hindi ako mukhang pera. So, sa tingin mo, atong si George Garcia, kasi by watching him kanina sa interview niya, parang di na siya yung facial expression niya. Dati parang very confident. At maangas. Yes. Pero yung kanina, napansin overly mo? Confident talaga si George. Overly confident. Pero ito ngayon parang iba parang hindi na siya ganun ka-confident. The way na sumagot siya doon sa mga tanong about dito sa offshore accounts niya. Napansin mo ba yan, brother? Hindi ko nakita yung kanyang
latest interview. But I know that pag sumasagot si George Garcia, overly confident talaga siya. He exudes the air of confidence. Alam na alam niya yung mga pinagsasabi niya. Sure siya dun sa position niya. But I think clear, mga kababayan, there's another aspect na gusto kong ipaabot sa inyo. This is not only actually a demolition job. Hindi lang to. That's one aspect ng pinag-usapan. Yeah. Rest back to ni Smartmatic dahil nilaglag sila ni George Garcia. So ngayon, demolition job ito laban kay George Garcia. And ako, mali. Kasi ang sa tingin ni Smartmatic, kayo yung mga kasalanan, binayaran namin kayo for many years, di ba? Bayad kayo for many years. O tapos ngayon, yung gagawin nyo sa amin, di sisirain namin kayo. Parang ganun ang mindset ni Smartmatic. Criminal talaga yung isip. Palabasin natin na tumanggap siya ng 1 bilyon. The other aspect, mga kababayan, aside from demolition job, it's blackmail. Bina-blackmail nila si George Garcia at ang Miro. And at the end of the day, para bitawan ang Miro at mapunta ang 2025 contracts balik kay Smartmatic. That's hitting 2 birds with 1 stone. They can exact revenge kay George Garcia. At the same time, mabawi nila yung 2025 contracts. That's the most important sa kanila. You see, Smartmatic does not rest. Hindi na sila, kumbaga, kumpanya, tatanggapin nila, na-disqualify tayo, wala na tayo. Pero may pag-asa tayo sa 2028 kasi yun ang sabi ng Supreme Court. Pero hindi ganun ang pag-iisip ni Smartmatic. They will capture the Filipinos. They will capture our country. They will capture our election system. Kaya yan, aside from the demolition, kasi revenge nila, rest back nila, the other one is capture back the contract ng 2025 elections. Gusto nila bawiin yun kay Miro by force. And this is what we are seeing now. You see the evil of Smartmatic. Ito yung nakikita mo. Personal, they backstab you, ririsbakan kanila. The other one is, they will do anything to capture back the Philippine elections. Yun. Kasi nga, malaki ang kita nila sa dayaan. Malaki ang kita nila sa dayaan. Dito sila nabuhay sa Pilipinas. And that's what tayo mga Pilipino should also fight for. Fight against. Hindi lang si Lisa ang national problem. Ito pa, well, of course, they are tied together. They are tied together kasi pag sinabi naman talaga ni Lisa, out si Smartmatic, wala na talaga Smartmatic. Pero takot din si Lisa na sasaksakin siya sa likod. Hindi lang sa likod, sa liig. Gugurgurin siya ni Comelec, ni Smartmatic. Yan ang mapapala natin mga kababayan kapag maitim ang budhi natin. Yan ang mapapala natin kapag scheming tayo, kapag evil yung motives natin, sa halip na magsilbi ka sa taong bayan, nilagay ka dyan sa pwesto, ang ginagawa nila, they are scheming, they are planning how to extend themselves in power. Now, you have a problem. Ito na yun. Lumabas na yung problema niya. So, itong Smartmatic, ginagawa talaga nila yung lahat ng evilness na pwede nilang gawin. So, at this point, Attorney Glenn, talaga bang may chance pa itong mga to? Pwede pa mabaliktad up to this moment? Actually, I think may sinabi si George recently, kanina ko lang umaga yun nabasa eh. Sabi niya, ang sinabi ni George Garcia, pag natanggal si Miro, pag pinilit daw ng Korte Suprema na tanggalin si Miro yung kontrata, wala silang fallback, kundi manual elections. That's the best scenario na pwedeng mangyari sa atin. Ang tama si George, huwag mong ibigay kay Smartmatic, panindigan mo yan. Para in that regard, talo din si Smartmatic. So we're looking at the specter na magkaroon tayo ng manual elections. Yes, maganda yun because we stand a chance. Ang mga kandidato ni President Duterte would stand a chance. Kaysa magkakaroon ng automated elections na hindi naman natin sigurado. Although sabi ko, wala pa akong ebidensya laban kay Miro. Tatakbo muna ako. Pag tinalo ako, may ebidensya na ako. Okay. So, kung gagawin yan, good news. Pero kung mano-mano, as in mano-mano ang, of course, mano-mano yung pagboto, mano-mano din ang bilangan. Parang katulad yes, we go back to
Yes, balik tayo na natin. Kasi wala fallback ang COMELEC eh. Tama si George doon. Pag in-invalidate yung kontrata nila with Miro, hindi nila, tama siya, wag mong ibigay kay Smartmatic kasi yun ang gusto ni Smartmatic eh. Ma-invalidate yung contract with Miro, balik tayo dun sa makina ni Smartmatic nung 2016, 2020, 2019, 2022. Tapos sila naman ang magpapatabo ng eleksyon. That's the end goal ni Smartmatic. And unwittingly, siguro hindi alam ni Congressman Marcolita, ginagamit siya ni Smartmatic. Yeah. Paano yun? Paano kung gugurgurin? May posible pa pag ganyan ba yung decision ni George Garcia? Ano ang magiging reaction sa tingin mo ni Lee Satanas? Gugurgurin ba siya dahil ganun yung magiging decision niya? Kasi ayaw nila yan pumayag na magkaroon ng manual election. Yes. Mahihirapan mandaraya sila nasubukan na ni Luisa Marcos yung automated daya. Gusto siya doon kasi mabilis at walang ebidensya. Itong manumanong daya, matrabaho masyado, madugo at madaling mahuli. So, kaya nga sabi ko, yung mga kandidato ni President Duterte would stand a better chance kung manual yung eleksyon. Kasi kapag manual yung eleksyon, manual yung dayaan, nababantayan at nakikita ng mga mata natin. Pero kung automated yung dayaan, dreaming lang tayo in dreamland, wala tayong mahuhuli. So, delikado tayo.